Pinadeport na sa China ang sandaang POGO worker na sangkot umano sa pang-i-scam at iba pang krimen. Pero may apela ang maiiwan nilang Pilipinong partner at anak. Nakatutok si Salima Refran. Yakap at halik ang pabaon ng mga maiiwang asawa o partner ng mga dineporto POGO worker pabalik ng China. Nangangamba si Jackie, di niya tunay na pangalan para sa ama ng kanyang 6 na buwang gulang na anak. Sobrang sakit po kasi may anak po kasi kami. Plano nilang sumunod sa China. Pero ang iba pang maiiwan, posibleng huling beses na makikita ang mahal nilang Chinese. Bigyan po sila ng chance. Oo, kung wala naman pong mga case na nakasangkot na mga illegal gun, bigyan po ng chance na mapalaya po. Galing ang sangdaang Chinese na dineport pa Shanghai sa mga anti-POGO operation sa mga scam hub sa Cebu, Cavite, Parañaque at Pasay. Mismong China ang nagbayad sa mga pamasahe nila para diretsong China ang deportees at wala ng layovers. Importante kasi sa kanila yan dahil marami silang nakukuhang impormasyon dito sa mga bosses kung paano sila nag-ooperate, saan sila nag-ooperate at ano-anong mga sistema sa money laundering. Pagdating ng China, dadaan sa malalim na investigasyon ng mga deportees, malaking krimen at maraming biktima kasi ang iba't ibang scam mula umano dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga kaso ang cybercrime, scamming, fraud at money laundering. Ang pinag-uusapan natin dito, billions of dollars. Yung isang na-turnover natin na wanted person sa kanila, umaabot sa 900 billion pesos ang kanyang nakulimbat o na money launder doon sa kanilang bansa. Ayon sa PAOK, mula nang ipatupad ang crackdown sa mga POGO at mga krimeng dala nito noong 2023, aabot na sa 4,000 ang kanilang mga naaresto. Nasa 2,500 naman ang mga dayuhang na-deport na pabalik ng kani-kanilang mga bansa. Samantala, sabi ng Bureau of Immigration, plansyado na ang gusot na nagpabagal sa deportasyon ng iba pang arestadong POGO worker. Partikular dyan ang kanilang mga passport na kinumpiska ng kanilang mga employer. Ang main difficulty na lang natin ngayon, hindi na yung NBI clearance dati kasi medyo ilang buwan din yung binibilang. But ngayon mabilis na, isang araw na lang. Ang medyo nagiging challenge ngayon, yung kanilang pasaporte. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.